Ang kwentong mapapakinggan ninyo sa araw na ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1985. Karanasan ito ni Michael na tubong Quezon Province at napadpad sa lugar ng Matnog, Sorsogon. Sa mga panahong ito ay nasa edad 25 taong gulang itong si Michael. Ilang buwan na lang ay ikakasal na siya. Subalit biglang nagkasakit ang kanyang ama. Ipinasuri na nila ito sa doktor pero walang matukoy na sakit ang doktor. Bagkus, binigyan ito ng gamot pero wala namang naging epekto sa matanda. Ang tatay ni Michael na si Brando ay nakakaranas ng paulit-ulit na lagnat. Minsan ay namamanas din ang mga paa at kadalasan ay walang ganang kumain. Nakakatayo pa naman ito at nakakalakad pero batid na talaga ang pagbabago ng sigla. Lumipas pa ang 2 buwan. Tila walang pagbabago sa kalagayan ni Brando. May mga nagsasabing baka kinulam na ito at meron din naman nagsasabing may malalang sakit o di kaya ay naengkanto. Dumulog na rin sila sa mga kakilalang albularyo ng probinsya ngunit wala pa rin nangyari. Hanggang sa may nakapagsabi na isang Bisaya tungkol sa mananambal na taga Sorsogon. Sa kadailanang nais pa ng pamilya na gumaling si Brando ay nagkasundo sila na si Puloy at Michael ang sasama papunta ng Sorsogon. Siya nga pala mga kabaryo, si Puloy ang kapatid ni Brando at tiyuhin ni Michael. Salamat po Tiyo at pumayag ka na samahan po kami ni Itay. Napakalaking bagay po nito sa amin. Ano ka ba Michael? Siyempre bukod sa kapatid ko ang tatay mo, kami lang din ni Manong Brando ang marunong magbisaya. Kaya asahan mo ako pamangkin. Malalampasan din natin ang pagsubok na ito. Pero Tiyo Puloy, ano po kaya talaga ang nangyari kay Itay? Sa mga albularyong napuntahan namin, iba-iba ang sinasabi. Ang taas pa ng sinisingil hindi naman gumaling si Itay. Sa pagkakaalam ko ang tunay na albularyo ay hindi tumatanggap ng bayad. Pero hindi ko rin masisisi ang iilan dahil kabuhayan nga naman. Pero hayaan mo't baka dito sa pupuntahan natin ay gagaling na si Manong. Sa Makalawa na po pala ang biyahe natin. Yun na nga ang pinakamaagang biyahe ng barko papuntang Leyte. Pero sigurado ka po ba na alam mo yung lugar Tiyo? Oo Michael, minsan na akong nakapunta doon noong kabataan ko. Ano? Ang tagal na po pala nun Tiyo. Huwag kang mag-alala Michael. Ang mga mananambal sa Bisaya, parang mga artista yan. Maraming nakakakilala. Kaya madali lang natin mahanap si Samuel, ang mananambal ng Matnog. Sa gabi, bago ang araw ng kanilang biyahe, pumasok naman itong si Michael sa kwarto ng kanyang mga magulang. Nakita niya ang ina na nagliligpit ng mga gamit ni Brando at medyo naluluwa. Tinabihan ito ni Michael at hinaplos ang likod. Tiniyak niya sa kanyang ina na magiging maayos ang lahat at hindi siya titigil hanggat hindi magkakaroon ng lunas ang sakit ng ama. Walang katiyakan kung gaano sila katagal mananatili sa lugar na yon. Kahit papaano ay may sapat na pera itong si Michael at sa pamamagitan ng sulat ay yun ang magiging komunikasyon nila ng pamilya. Sumapit na nga ang araw na narating na nila ang probinsya ng Leyte. Sa mga narinig ni Michael sa wika ng taga Sorsogon, hindi naman pala ito purong Bisaya o Bicolano, kundi magkahalo at nabuo ang ibang diyalekto. Kahit papaano ay nakakaintindi itong si Puloy, kaya naman hindi naging mahirap sa kanila ang pakikipag-usap. Gayunpaman, kailangan pa nilang sumakay ng malaking jeep hanggang makarating sa Matnog. Batid ni Michael na parang nanghihina na naman ang kanyang ama.
kaya pinaidlip muna niya ito sa kanyang balikat. Sa kanilang pagbaba ay may isang matandang babae na lumapit. Isa ito sa mga pasahero. Ayon dito, kanina pa daw niya pinagmamasdan ang kasama ni Michael at sa itsura nito ay tiyak siyang hindi ordinaryong karamdaman ang dumapo. Tinuloy na lamang ni Michael ang usapan sa pagtatanong tungkol sa kinaroroonan ng mananambal na itago natin sa pangalang si Samuel. Tumahimik naman ang matanda at nag-isip bago itinuro ang direksyon. Bandang 4:00 na ng hapon nang makarating sila sa lugar ni Samuel. Isang napakapayak na pamumuhay ang kanilang nadatnan. Nagbigay galang si Michael sa matandang nakaupo sa balkonahe habang humihit-hit ito ng tabako. Tumayo naman ito at habang papalapit ay kitang-kita ni Michael na bumubuka-buka ang bibig nito at panay duras sa kaliwa at kanan. Magandang hapon din. Pasensya ka na kung panayandura ko. Napakabigat kasi ng presensya na lumulukob sa kasama mo. Mag-iwas at pantaboy sa masamang elemento ang ginagawa ko kanina. Siya nga pala, magulang mo ba siya, iho? Opo, siya po si Tatay Brando. Siya naman po ang tiyuhin kong si Puloy at ako naman po si Michael. Ikaw po ba ang mananambal na si Samuel? Oo, iyo. Hali kayo dito sa loob. Hindi magandang nagtatagal ang ama mo dito sa labas. Pagkapasok naman ay pinaupo kami sa may sala na may mga upuang gawa sa kawayan. Kumuha din ng tubig itong si Samuel para sa mga bisita. Pinasandal ni Michael ang kanyang ama sa upuan dahil napapagod na ito. Nilapitan at tinitigan nito ng matanda hanggang sa inilapat ang hinlalaki nito sa noo. Matapos ang ilang segundo ay tumayo ang mananambal. Nagbuntong hininga at nagwika. Ayon dito, ilang buwan nang pinaglalaruan si Brando ng isang mangkukulam. Sa unang pagsusuri ng mananambal, layunin ng mangkukulam na pahirapan muna ang biktima bago ito bawian ng buhay. Napaisip naman itong si Michael kung may nakaalitan ba ang kanyang ama. Nais sana niya itong tanungin ngunit nakapikit na ito at hapong-hapo na. Nagmungkahi naman itong si Samuel na ihiga muna ang kanyang ama upang makapagpahinga. Dinala nila ito sa isang maliit na kwarto. Ito ang lugar pagamutan ni Samuel, pero ipapaubaya niya ito para kay Brando. Tinapat din sila ng mananambal na hindi magiging madali ang gamutan, lalo pa at nakakapit na ng gusto ang sumpa ng kulam sa sistema at kaluluwa ng kanyang ama. Tinatayang 1 o 2 buwan pa ang aabutin nun. Hindi naman ito problema para kay Michael dahil gagawin niya ang lahat para sa kanyang ama. Kasunod nito ay nagtanong siya kung may mauupahang bahay ba sila ng kanyang tiyo. Natawa naman itong si Samuel dahil hindi naman daw nila kailangan na mangupahan pa. Bukas ang kanyang bahay para sa kanila. Pero yon, kung kakayanin nila ang maliit na bahay. Laking pasalamat naman ang dalawa sa mga narinig nito. Mas makakatipid sila at makakasama nila ang kapamilya sa lahat ng oras. Upang makabawi sa kabutihan ng mananambal na yon, nagboluntaryo si Puloy na bibili siya ng pagkain para sa kanilang hapunan. 2 araw na nga ang nakalipas noon, kabaryo. Kahit papaano ay hindi naman nakaramdam ng pagkabagot itong si Michael. Ang baryo kasi na kanilang napuntahan ay abot tanaw lang ang karagatan. Napakalayo nito sa pinanggalingan nilang probinsya na puro kabundukan lang
at kapatagan. Nagkasundo naman ang magtiyo na maligo sa dagat. Nabibilang lang kasi sa kanilang buhay ang makaranas ng dagat, kaya naman sabik na sabik ang mga ito. Hanggang isang hapon, nagkukulitan pa ang dalawa habang papauwi nang patakbo silang salubungin ni Samuel at mabilis na pinapasok sa bahay. Pasensya na kayo kung nagulat ko man kayo. May biktima ng barang sa baryo at delikado sa mga kagaya ninyong dayo na pagala-gala sa labas. Kaya nakikiusap ako na mas mabuting manatili na lang kayo dito at pagtiisan nyo na lang ang paliligo sa balon para na rin sa inyong kaligtasan. Nag-aalalang wika naman dito ni Samuel. Hindi naman ito problema kay Michael. May punto din naman ang mananambal na yon. Makalipas ang ilang minuto ay nagpaalam ang matanda dahil pupuntahan nito ang biktima. Tumango naman ang dalawa. Muling bumalik ng kwarto si Michael upang samahan ang amang natutulog habang si Puloy ay naghanda na ng hapunan. Noong una, hindi naman nabahala si Michael sa nabalita ang biktima. Tiwala kasi siya na magagamot ito ni Samuel. Sa iilang araw pa lang ay nakitaan na kasi niya ng pagbabago ang ama. Pero sinusumpong pa rin ito ng lagnat at pananakit ng katawan. Sumapit na ang dilim pero hindi pa rin umuuwi ang mananambal. Nag-aalala na si Michael pero tiwala naman si Puloy na ayos lang ito. Hanggang sa inabot na ng 8:00 ng gabi. Kumakalam na ang kanilang sikmura. Wala pa rin itong si Samuel. Nang magising ang ama ay nagpasya na silang kumain kahit wala pa ang matanda. Bilang libangan nila ng mga panahong yon ay nakikinig sila ng drama sa radyo. Inilagay ni Michael sa kwarto upang kahit papaano ay malilibang ang kanyang ama. Ito na rin kasi ang nagsilbing pampatulog ni Brando. Simula nang dumating sila ng Sorsogon, si Puloy naman ay naglatag na ng banig sa sala at humilata na rin. Habang si Michael ay hindi maiwasan na mag-alala kay Samuel, lalo pa at panggagamot ang pinuntahan nito. Upang manatiling gising at alerto ay nagtimpla siya ng kape at doon nag-abang sa balkonahe. Gamit naman ang lamparang nakasabit bilang ilaw sa madilim na paligid. Makalipas ang ilang minuto, hindi na natiis ni Michael ang mga lamok. Kaya naman nagpausok siya ng balat ng nyog at inilagay ito sa bakuran. Habang naaaliw siya sa pakikinig ng radyo, ay may napansin siyang gumagalaw sa di kalayuan. Akala pa niya nung una ay paparating na si Samuel pero taliwas naman ang direksyon ng kaluskos. Doon ito sa may kakawyang bahagi. Napaangat naman ang kanyang tingin dahil humawi ang makapal na ulap at lumaganap ang liwanag ng buwan, at sa muli niyang pagbaling sa may kakawyan ay nakita niya ang isang imahe ng tao. Isang tao pero may dalawang sungay sa noo. Ilang segundo pa ay mas luminaw pa ang anyo nito. Isang lalaki na malaki ang pangangatawan. May mahabang kulay puting buhok. Kumikislap ang mapupulang mga mata at nakita niya ang kanang kamay nito na may mahabang kuko. Sa pagbaling ng hangin ay natakpan ng usok ang nilalang, ngunit si Michael ay animoy kandilang nakatirik. Natulala at nanigas na lamang siya hanggang sa tinapik siya ni Samuel at doon pa bumalik ang kanyang wisyo. Nang masilaya niya ang matandang yon ay napayakap siya dito at doon na nagpakita ng matinding takot. Dali-dali siyang dinala nito sa loob at nagising naman agad itong si Puloy. Nanginginig pa noon si Michael habang ikwinikwento ang kanyang nakita. Nanlaki naman ang mga mata ni Samuel at napaatras.
Agad niyang tiniyak na nakasaradong mabuti ang pintuan at mga bintana. Nag-alay na rin siya ng orasyon at nagpausok ng makabuhay. Nagtingin na naman ang magtiyo at nagtataka sa biglaang pagkilos ni Samuel. Kung hindi ako nagkakamali, Diyos ko po, isang gabunan ang nakita mo, Michael. Ito ay maituturing na demonyo sa lupa. Isa itong napakalakas na uri ng aswang. Pero bakit po siya nagpakita sa pamangkin ko, Mang Samuel? Sa pagkakaalam ko, umatake agad ang mga aswang. Sa palagay ko ay walang intensyon ng aswang na yon na mambiktima. Iba ang gabunan kumpara sa ibang lahi. Sa palagay ko, napadaan lang yon at dahil sa usok na nagmula sa balat ng nyog, kaya iyon napatigil. Ang usok kasi na yon ay mabisang pantaboy sa aswang. At kaya ganun ang nangyari kay Michael. Dahil natigal po ito sa presensya pa lang ng nilalang. Sa tulong ng mananambal ay bumuti na ang pakiramdam ni Michael. Nakatulog na rin siya sa may sala kasama ang tiyuhin. Ngunit sa paglipas pa ng mga araw, ang biktima ng barang ay nadagdagan pa. Dito na naalarma si Samuel. Bukod sa nadagdagan ng mga biktima, hindi rin niya napapagaling ang mga ito. Nag-aalala na itong si Michael para sa kaligtasan ng kanyang ama. Baka maudlot pa ang paggaling nito. Napapansin rin niya na palaging tahimik ang mananambal, na tila may malalim na iniisip. Hindi na nga naglaon ay nagpaalam itong si Samuel na may pupuntahang kaibigan. Nais niya nang humingi ng tulong dahil sa salot na barang sa kanilang baryo. Tanghali na nang umalis itong si Samuel. Pansin na ni Michael ang kakaibang pakiramdam sa paligid. Tila ba sumasabay ang panahon sa nangyayari sa baryo? Makulimlim at medyo malamig ang hangin. Dito na nagsimulang kabahan si Michael. Paano kung hindi pa makauwi agad ang mananambal? Upang hindi na siya masyadong mag-isip ay inabala niya na ang sarili sa pamamagitan ng pagsisibak ng kahoy at pag-iipon ng balat ng nyog. Simula kasi noong nakita siya ng aswang, ay nagpayo na itong si Samuel na magpausok tuwing sasapit ang dilim. At iyon nga mismo ang ginawa ng binata. Sa paglalim ng gabi ay naroon lang siya sa balkonahe. Binabantayan ang pagkonti ng balat ng nyog upang dagdagan muli. Hanggang sa may kumaluskos sa may halamanan. Dali-daling pumasok ng bahay si Michael at sumilip lamang ito sa may siwang. Agad din niyang sinenyasan ang tiyuhin na huwag itong maingay. Napalunok naman ang laway si Puloy dahil naalala nito ang nangyari sa pamangkin noong nakaraang gabi. Maingat na gumapang si Puloy patungo sa kwarto ni Brando upang pahinaan ang radyo. Sa mga sandaling yon ay tulog na ang ama ni Michael. Hanggang sa isang malakas na kalabog ang narinig nila. Yung tipong may tumalon tapos lumagapak sa lupa. Napansin ni Puloy na unti-unting umaatras si Michael mula sa pagkakasilip sa may siwang. Kasabay nito ang panginginig ng katawan. Dito na sila binalot ng takot dahil ang nasa labas ng bahay ay ang gabunan. Tumahimik ng ilang saglit hanggang sa nagkakalampagan na ang dingding ng bahay. Tila ba may mga maliliit na bato ang itinatapon dito. Agad naman silang tumakbo papasok sa kwarto ni Brando. Naalala ni Puloy ang itinuro ni Samuel tungkol sa insenso ng makabuhay. Dali-dali niya itong ginawa at bahagyang humupa ang nagsasalpukan sa dingding. Pero kasunod nito ay ang mahinang pag-atungal ng gabunan. Atungal na
nanonood sa tenga na mas lalong nagdulot sa kanila ng takot. Tila naglalakbay ang boses nito, papaikot sa bahay, hanggang sa bigla itong umangil na tila ba nasakta ng biglaan, at kasunod nito ay ang pagkalampag ni Samuel sa pinto. Dali-dali namang binuksan agad ni Michael ang pinto at tumambad sa kanya si Samuel na labis na nag-aalala. Ngunit may kasama itong matandang lalaki na nakatalikod. Mahaba ang buhok na kulay abo, at nang lumingon ito sa kanya ay nagulat siya sa magkaibang kulay ng mga mata nito. Sa gabing yun ay nakilala nila itong si Tarong, ang ermitanyong kaibigan ni Samuel. Ang kasuotan nito ay mahahalin tulad sa isang ordinaryong magsasaka sa probinsya. Mahaba nga lang ang buhok at balbas nito. Ang isang mata ay kulay puti, dulot ng pagkabulag. Pero namukod tangi sa atensyon ni Michael ang suot nitong kwintas. Imahe ito ng krus na gawa sa kahoy, ngunit magkaiba ang itsura. Ang kahoy na patayo ay kulay itim, habang ang pahalang ay kulay kayumanggi. Magkaiba rin ang hibla nito, pero mukhang napakatibay ng pagkakadikit. Labis-labis naman ang pasasalamat ng magtiyo sa pagdating ng dalawa. At dito na nagkaroon ng ideya itong si Samuel sa isang nilalang na umatake kani-kanina lang. Ngayon ay alam ko na kung sino ang nagdulot ng salot sa baryong ito. Ang gabunan na nakita mo, Michael, at ang gabunan kanina ay iisa lang. Ngunit ito rin ang dahilan sa pambabarang sa mga tao dito. Base sa mga bakas, may mga insektong barang na pinakawalan ng aswang. Sinasabi ko na nga ba, kaya hindi ko magamot ang mga biktima. Dahil napakalakas na mambabarang pala ang ating nakakaharap. Isang gabunan na may lahim mambabarang. Ano po ang gagawin natin, Mang Samuel? Baka sa susunod, hindi na po kami makaligtas. Huwag na kayong mag-alala. Kaya nga ako umalis upang sunduin ang kaibigan ko. Siya si Tarong, ang ermitanyong nagmula pa sa isla ng Kalintaan. Siya ang lilipol sa nilalang na yon. Isang matipid na ngiti lang ang itinugon ni Tarong. Napakatahimik nito at napakatipid ng salita. Batid ni Michael na parang ito ay may ibang iniisip o di kaya ay may pinapakinggan sa paligid. Sa sandaling yon, tila nasa isang panaginip si Michael. Aswang, barang, mananambal at ngayon, ermitanyo, na sa kwento lamang niya narinig dati pa. Habang nakahiga na siya, ay napapaisip na lamang siya kung ano ba ang napasukan nila. Magpapagamot lang naman sana sila, pero ano na ang nangyayari? Para bang nasadlak sila sa isang digmaan na nasa ibang mundo. Kinabukasan ng umaga, nasilip niya naman mula sa kusina na nasa likod bahay ang ermitanyo na tila nagdadasal. Nagtimpla siya ng kape at tumabi kay Samuel na nasa balkonahe at lumalagok din ng kape. Upang maibsa ng kuryosidad, ay nag-usisa naman siya tungkol sa ermitanyo, lalo na sa suot nitong kwintas. Ayon pa sa mananambal, ang kwintas na yon ay pinagsamang dalawang mutya, ang mutya ng magkuno at mutya ng sinukuan. Paliwanag pa ng matanda, nagmula sa magkaibang uri ng kahoy ang mga yon. Ang mutya ng magkuno, kung saan nakakapagbigay ng napakalakas na kabal sa may tangan nito, at ang sinukuan kung saan ay napakamakapangyarihan laban sa lahat ng uri ng nilalang. Sa pagkakaalam ni Samuel, nakuha ni Tarong ang mutya ng sinukuan mula mismo sa puno nito
Subalit hindi ito ganoon kadali dahil sinasabi na kapag natamaan ka ng lilim ng puno ay magiging isang bato ka at hindi ka makikita ng ordinaryong mata. Pero wala nang ideya pa si Samuel kung papaano nakuha ni Tarong ang mutya ng magkuno. Napakabihira kasi ng mutyang ito. Gayunpaman, makalipas ang ilang oras ay nagkaroon na ng lakas loob itong si Michael na lapitan at kausapin ang ermitanyo. Buong pag-iingat naman siyang nakiharap dito sa takot na baka kung magkamali siya ay paparusahan siya ng matanda. Nais sana niyang hilingin na pagalingin na ang kanyang ama. Ngunit hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay biglang nagwika ang ermitanyo ng, "Sa susunod na 3 araw, babangon ang iyong ama at babalik na sa dati." Natigilan naman si Michael sa kanyang narinig. Wala na siyang nabanggit pa kundi ang magpasalamat. Ngunit kahit anong pilit niya ay wala siyang natatandaan na ginamot o nilapitan man lang ng ermitanyo ang kanyang ama. Pero hindi na yon mahalaga. Patunay lamang na may malakas na tangan ang ermitanyo. Masaya niya itong ibinalita sa kanyang tiyo at agad pinuntahan ang ama upang sabihin na malapit na silang umuwi. Samantala, sa paglipas ng mga araw, napapansin ni Michael na palaging nagdadasal itong si Tarong at si Samuel naman ay nananatili lang sa bahay. Nalaman na lamang ni Michael na ginagamot na pala ni Tarong ang mga biktima ng barang sa pamamagitan ng palipad hangin. Namangha naman siya at napagtanto kung papaano napagaling ng ermitanyo ang ama kahit hindi man ito hinawakan. Ang gabi, bago ang 3 araw at sa paggaling ni Brando, muling bumisita ang kabunan sa bahay ni Samuel. Kasalukuyang nag-aayos ng gamit si Michael habang nakaupo sa banig na nakalatag sa may sala. Isa din sa ipinagtataka ni Michael dahil kahit kailan hindi natulog o nanatili ang ermitanyo sa bahay tuwing sasapit ang gabi. Hindi na lamang niya ito inalampa at inisip na bahagi ito ng pagiging mahiwaga ng matanda. Habang magaan ang pakaramdam dahil sabik na siyang makauwi ng Quezon, biglang nag-iba ang bintig ng kanyang puso nang marinig muli ang halinghing ng gabunan na animoy nasa tenga lang niya. Ginising niya agad ang tiyuhin at sumenyas na nasa labas na naman ang gabunan. Dito na napabalikwas itong si Puloy at nag-umpisa na naman silang manginig sa takot. Ilang sandali pa ay marahang lumabas ng kwarto si Samuel at sumenyas sa dalawa na huwag maingay. Nag-usal ang mananambal at inihip sa mga kamay at kasunod nito ay ang pagbato sa hangin. Narinig nila na may umiktad sa labas ngunit mahinang tawa ang itinugon dito. Maya-maya pa ay narinig na nila ang matatalas na kuko nito na gumuguhit sa dingding ng bahay. Dito na mahinang inutusan ng matanda itong si Puloy na magpausok ng makabuhay. Ginawa naman ito ng lalaki habang nakaluhod na sa may sahig si Samuel at nagsasagawa na ng orasyon. Ramdam na ni Michael ang tensyon kaya pumasok na siya sa silid ng ama at naabutan niya itong bumabangon. Inabisuhan niya ito sa mahinang boses tungkol sa mga nangyayari. Tumango naman ang ama, pahiwatig na naiintindihan nito ang nangyayari. Niyakap niya ang ama at nagdasal. Panay tingin din siya sa paligid ng kwarto, lalo na sa mga dingding. Narinig din niya ang mga usal ni Samuel na lumalakas na at tila nahihirapan na ito habang ang nilalang sa labas
ay humahagalpak sa pagtawa. Tagaktak na ang pawis ni Michael at sa isip niya kahit kailan ay hindi na siya babalik sa lugar na ito. Nagtataka rin siya kung bakit wala ang ermitanyo sa oras na kailangan nila ito. Maya-maya pa ay lumagapak na ang entradang pinto. Sumilip siya ng bahagya at kitang-kita niya ang pag-uga ng pintuan habang pinipigilan ito ni Samuel ng dasal. Umalingasaw na rin ang kakaibang amoy sa paligid hanggang sa may mga insekto nang sumusuot sa maliliit na butas. Agad namang hinagip ni Puloy ng walis tingting ang mga ito nang makita ni Michael na epektibo at bumabagsak ang mga insekto. Sa tuwing natatamaan ay tumulong na rin siya sa tiyuhin. Hanggang sa biglang nawasak na ang pinto at tumambad sa kanila ang anyo ng isang gabunan. Ang demonyo sa lupa ay nasa kanilang harapan na. Nakangisi ito at humakbang na papasok, ngunit tila may humigop dito at tumilapon palabas ang nilalang. Dali-daling pinuntahan ni Michael ang ama na nakatayo na sa pintuan ng kwarto. Matapos nito ay nasaksihan nila na ang gabunan ay tila nakikipaglaban sa hangin. Wala silang nakitang kalaban nito, pero mukhang nahihirapan na ang nilalang na yon. Sa bawat salpukan ay halos tumatalon din ang dibdib ni Michael dahil rinig na rinig niya ang enerhiyang tumatama sa gabunan. Pero patuloy pa rin sa pakikipagbuno ang gabunan at nagsilabasan na rin ang mga insekto nito na walang habas naman na pinagpapalo nila ng walis tingting. Hanggang sa nakatayo at natigilan na ang aswang na yon, umaangil ito na pilit kumakawala sa kung anumang bagay ang nakatali sa katawan nito. Ngunit hindi nakikita ni Michael. Hanggang sa lumabas na ang imahe ni Tarong at marahan itong naglakad papalapit sa gabunan. Nakaturo ang daliri nito sa nilalang na yon dahilan upang unti-unting napapaluhod ang gabunan. Kitang-kita din ang paghihirap nito at naghahabol na ng hininga. At sa kabilang kamay ni Tarong ay ang maliit na patpat kung saan ito ang ginamit upang hambalusin niya ng paulit-ulit ang aswang na yon. Sa bawat pagtama nito ay natatapyas ang laman ng aswang na labis na nagpapahirap dito. Mas lumapit pa si Tarong at walang kahirap-hirap na hinawakan nito ang dalawang sungay ng gabunan at buong lakas na hinila sa magkaibang direksyon. Napasigaw pa ang aswang hanggang sa nahati ang ulo ng nilalang, dahilan upang tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Ang tagpong iyon ay halos hindi na rumihistro sa utak ni Michael dahil sa tindi at lupit ng pangyayari. Nang humupa ang paligid, nanatiling nakatayo ang ermitanyo habang mahinang nag-uusal. Unti-unti ring naaagnas ang katawan ng gabunan at naging alikabok ito. Nilagyan naman ni Samuel ng asin ang alikabok na yun sa lupa. Nang matapos ang lahat ay humingi ng kape ang ermitanyo at literal itong nagkakape sa balkonahe na tila walang nangyaring sagupaan. Kinabukasan ay gumising na masigla si Brando at labis-labis na nagpasalamat kay Samuel. Ngunit hindi na nito napasalamatan ang ermitanyo dahil wala na ito sa bahay. Mang Samuel, maraming salamat po at pakisabi na rin po sa ermitanyo na utang namin sa kanya ang buhay ng aking ama.
Nais ko po sana siyang personal na pasalamatan. Kaya lang... Huwag mo nang isipin yon, Michael. Tungkulin namin ito na pangalagaan at protektahan ang mga tao. Hindi man maganda na makakaranas ng pag-atake ng isang aswang, pero naging daan naman ito upang mas mapagaling ng maaga si Brando. Isinumpa man ni Michael na hindi na siya babalik sa lugar na yon, pero baon niya sa kanyang sarili ang karanasan na minsan sa kanyang buhay ay nakita niya ang ermitanyong manunugis na nagpaluhod sa lahi ng gabunan na mambabarang. Wakas. Okay, para sa akin mga kabaryo, napakaganda ng kwento natin ngayon. Saka medyo pang second time na ata to na magpuno ng magkuno, grabe. Isipin nyo na lang na yung sinukuan at magkuno ginawang krus, no? Sa mga hindi nakakaalam, may kwento tayo ng patungkol sa kahoy ng magkuno. Hindi ko lang tanda yung title pero this month lang yon, nandyan sa video natin. Yun yung sinasabi ko sa inyo na magkakaroon tayo ng bracelet na gawa sa magkuno. At sa unang pagkakataon, sa pagkakaalam ko, tayo pa lang ang magkakaroon ng ganon. So hintayin nyo yun mga kabaryo. Tapos para sa akin dito sa kwentong to, wala namang medyo critical na nangyari. Saka hindi man nabanggit yung pinakatangan ni Tarong nung ermitanyo. Alam naman natin na napakalakas nun kasi dun pa lang sa ginawa niyang pag-uusal. Saka alam niyo naman, mambabarang tapos gabunan. Isa rin sa malalakas na lahi yan, lalo na yung gabunan. Ano pa kaya na may alam sa pambabarang, di ba? So, yon. Doon pa lang alam natin kung gaano kalakas tong si Tarong na isang ermitanyo. Yun nga, si Samuel is mananambal na manggagamot, which is albularyo. Kaya siguro parang limitado yung galaw niya, kumbaga pagpapagaling lang, no? Pero the rest ng kwento natin, napakaganda, wala akong masabi. Kayo, kung may opinion kayo sa kwento natin ngayong araw, comment nyo sa baba para mabasa namin. Sa ngayon mga kabaryo, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.